Diyos na bigay at makapangyarihan sa lahat. Masalamat po sa umagang ito dahil po inyong pinagtipon-tipon upang kay aming pulin at sambahin, Ama. Sa mga salita mong aming pakinggan, Ama, naway itatak mo ito sa aming puso't isipan upang ito'y aming magamit sa aming araw-araw na pamumuhay. At aming mga awitin, Ama, naway ito itatak mo rin sa aming mga isipan upang hindi namin makalimutan at upang ito'y aming maging gabay sa aming araw-araw na pamumuhay. Pagpalain mo po kami, ikaw na po ang siyang bahala sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, kata hindi ko na nga todo bigay. Wala nang masigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alam, nahatiin ka magpakailanman.
Hallelujah. Ama namin, sinasambakan po namin. Papasalamat po kami na kami po ay nakarating sa lugar na ito. Kasalubong na naman po magkakapatid sa pangalan mo, God. Kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ganon din po ang aming nadatnan dito na mga kapatid. Papasalamat po kami. Ikaw din po ang pupurin namin ngayon umaga. Ikaw din po magbigay ng wisdom and knowledge, understanding sa bawat isa sa amin. Para sa ganun, Panginoon, kami po ay mapalakas na naman sa aming gagawin ngayong umaga, sa aming pagkikinig sa iyong banal na salita. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay maupo. Napakaganda po ang umaga kasi kaninang mag-start kami doon sa amin, umaambon. Iniisip ko yung iniisip ko talaga yung expression namin kila Kuya na pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Sabi ko, anak, lagay mo sa bag ko yung kapote. Kasi pagka tuloy-tuloy yan, meron tayong panangga. Kahit babasa tayo, okay lang. So, totoo naman yan, di ba? Totoo naman yun. Sa totoo lang. Totoo talaga. So, napaka-ganda. Kung makuha natin yung bigay ng Panginoon sa atin, yung karunungan. Ha? Bigay ng banal na Espiritu. Ha? Meron kang karunungan, kasiyahan, kagalingan. Ha? So, ang pag-aaralan natin ngayon, napakarami talaga to. Kung dadamihan natin. Pero kung hindi naman, kahit kunti lang. Kailangan ang mga anak ay magsubmiti sa mga magulang. Amen po ba? Amen. Kasi pag hindi ka magsubmiti, wala pa rin. Talagang isagdot amin dito, nagpapatinggan. Yeah? Kaya makinig kayong mga anak. No? Kahit bata pa tayo maliit, kailangan matuto na tayong magsubmit sa mga magulang natin. Amen po ba? Amen. Kasi ang Diyos, siya ang nagbigay ng buhay ang bawat isa sa atin. Siya ang nagbigay. Siya ang nagbibigay ng liwanag, ng pag-iisip. Amen po ba? Mga bata, mga anak. Ha? Kung wala kang submiti sa iyong magulang, mga magulang, walang itutulot. Sapagkat ang anak, ang kasiyahan ng mga magulang. Kasi nadarama ko sa apo ko, napakabata pa siya. Kung minsan pinapagalitan ko rin kasi bata pa. Pero hindi niya alam yung mga ginagawa na yun. Pag hindi mo sinaway yun, tuloy-tuloy yun na ginagawa niya, di ba? Kaya ganun. Gusto mong tumuhid yung bata. Pagkibasa ko, sabi nga niya sa Proverbs 19 verse 18. Pakikuan nga yung mga magagandang Bible. Pakibasa nga dyan sa 18. Tapos isa. Kawikaan po yun. Pasensya na kayo kasi kung minsan proverbio. 19 verse 18. Sino nakakita? Kay Ilocano? O Tagalog? Sige, noon nakakita yung Tagalog. Alam ko nag-look at Bible ko. Mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa, kung hindi ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Amen. So, napakalinaw po yan. Kailangan talaga. Amen. Kung gaano pagtutuwid ng Panginoon sa atin, mga anak niya, ganun din ang gagawin natin sa ating mga anak. Pero mas makaganda, diretso na tayo sa Panginoon. Amen po ba? Meron na tayong pag-iisip, meron na tayong mga karunungan ibinigay ng Panginoon. So, ituwid mo. Sabi niya ang iyong anak. So, ano ba minsan, mas nakanyak di basit me, talaga nga,
hanggang ko mabautin, bautik, tapno ijay pampanunutin na. No kuna ni mama na bakit, kuna na nga. Madi mabalin, intuno ka, itid naman, iso dijay kasla, ano lang yung bata. Pero siya talaga, no madi talaga. Kino talaga ipilit na, at dabasit maramanan na, ajayin, no kunak nga madi anak ko, madi anak, ganon yon. Dadamit din dyan mabatikin niya na. So, ganun po yung pagtuturo. So, may sanga ko di dyan. Kung handa kayo kan iti, hindi ako nagbibigay na ganun ang gawin natin sa mga anak natin. Pero, kung kung kailangan, gawin natin yon. Ora, papalasang doon, paparudan. Ewan po ba? Pautin nyo, tiupid na. Pwede yun, nabasa natin yun. Sa Proverbs din makikita natin doon. Pero talagang tama, talagang verse natin ngayon, book and chapter, Proverbs din. Pakibasa nga sa 10, verse 1. Yan lang, hindi tayo magtagal kasi pag ora, aglablabot at tingirat ko dito kasasaw, noon tayo tumala tong palin, di ako malang, naman po ba? Yeah? Sige, okay. Mga kawikaan ni Solomon, ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa anak sa ama, ngunit ang mangmang na anak ay pasan ng kanyang ina. So, ang pantas. Oh. So, sinong magbibigay ng pantas? Sige manatay, atama. Ang mga tawikaan ni Solomon, ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Amen. So, naglawag, King James kami hindi binasa. Opo, okay lang. Pero, nakita natin na doon, hindi na ako magbasa dito. Nakita natin, napakinggan natin yung mismo pagano'y J. Biblia. Yeah? No, ti anak nga dasirip na, kung nagiduduma, kit lalagan, winuraragsak, itinaganak, ngimno J. Anak nga nasukir ko na, kit, tinik sa kanilang dibdib. Tama naman po yun, nararamdaman natin yung tinik sa ating dibdib kung ang anak natin ay pasaway. Ha? Selangaro di rapi, pasaway te anak ko kat ko na kung gamot din. Frustrated ko. So, ajay pa iti mensahe di tinubigat kung kuna ti pampanunod ko. Kung na medyo pilit na dyan kaya't nangagawit girabin alas 11, alas 10 pasado kagawit pinalubusan me. Medyo nagkuha kami nga rin di palay. At pinatakder medyo kalapaw na ajay ko. Handa madumngig. Ikaw, mabalin ko. Nagawit na. So, ganun po yung mararamdaman ng magulang pagka tayo ay sumasaway o hindi tayo mga respeto sa ating mga magulang. Ganun din po ang Panginoon kasi tayo na nandito ngayon ay tayo'y anak. Sinong hindi anak dito? Wala. Tayo'y anak ng Diyos. Amen. So, pinapakinggan natin yung mga salita, pinag-aaralan natin itong mga ito. Tagal na tayo nag-aaral sa devotion. Kahit noon wala tayo sa devotion, nagbabasa pa rin tayo ng Biblia. Pero mas maganda ngayon kasi alam na natin yung pinapatunguhan ng ating ginagawa. Diba? Alam na natin yung papatunguhan natin. Alam na natin kung maghinto tayo dito, wala na tayo sa kingdom. Itong katawan na to, hindi na tayo ang kaharian ng Diyos. Kaya, gawin natin ito, pakinggan natin, at isa puso natin. Di ba sabi naman sa Joshua 1:8, meditate the word of God day and night. Amen. Pagbulay-bulayan mong salita ng Diyos sa araw at gabi. Minsan, may singit-singit tayo nga, mabuya-buya ka digiti, Facebook, YouTube, yung may hamit, tinangang. Ayan. Na? So, ito lang naman ang ating mensahe ngayon umaga.
Hindi na, sabi ko nga, hindi nga ako magtagalong na magme-mensahe kasi kaya ore man naglabo-labo tap tingag sasaw. Ya? Ore sulat-sulat nila payag tingig. Nantay nga ipapati, awan mo lang. So, napakaganda na pagninilayan ang salita ng Diyos. Hindi porke cellphone yung tinataas ko, pero nandito talaga yung salita ng Diyos. No? Ginawa nating Bible. So, ang gagawin natin, lalo na rin tayo ay iisang anak. Tayo rin ay kabilang ng anak. Kasi sinubot na tayo ni Jesucristo. Inawat tayo suna manubot mangisalakan. Dahil kantang ay pakakok ito yung hawan gamin di TV kit. So nga, ang kubay lang may open. Ya? Nagpinta sa Jay. Mano tinaalang oras kon? Daliman? 10 minutes yan? Kung kahit lang aji ko ta, pakantak man na dyan may sa kanta. Nakaritak dyan yung kantang yung sa dinot yan na aji. Uy, aji man ito problema. Dibali, ang hantay ko mapura. Dapat yapan nyo katangan dyan palingke, awan samat. Ayun lang. So, hindi, kung talagang ang Diyos, mga kapatid, ay iniibig tayo, di ba? Minamahal niya tayo. Si Yesu Cristo ay ang nagmamahal sa atin. Pakinggan na lang natin ito, mga kapatid. Siya lang naman ang nagligtas sa buhay mo. Pinako siya sa krus, sa Kalbaryo, upang ang kaluluwa mo di mapunta sa impyerno. Pero bakit ba wala ka pa rin pakialam? Namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Tinalikuran mo ang kaligtasan, kanyang inilaan, na siya dapat ang iyong paglingkuran. Si Jesucristo ang buhay mo, ang nagalis sa kasalanan mo. Ngunit ang pagtawag niya'y baliwala pa rin sa'yo. Tanggapin mo si Jesucristo, ang panahon mo, ilaan mo, upang ang kaligtasan ay mapasayo. Hindi mo pa ba kilala si Jesucristo? So ate kakabsat, ito pinarinig ko ito kasi talagang naman minsan at dapat lagamin di panang baliwala tayo iti panang ligtas ni Jesus kanya tayo. Hindi ko sinasabi ito para hoy, pwede madikabit. Hindi ko sinasabi ito para sa akin lang, pero sinasabi ko ito para sa atin lahat. Kasi kabilang po tayo sa anak na tinubos ng Diyos. Amen po ba? Hindi lang itong mga bata ang anak natin, kundi pati rin tayo ay anak. Tinatawag tayo ng anak ng Diyos. Kabilang tayo sa pamilya. Kaya balikan natin ang pag-ibig ng Diyos. Una na nga the 2 Chronicles 7 verse 14 yata baliktad. Anadya ko na nadya nagsubli di giti anak ko kuna nadya kit at kararagda manipod langit ko na song batak to tinggik to di kararagda kuna pagyamanik to tigijay sa nikwada. So napakaganda po yun.
Na? So, balikan natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ano yun, binigay niya noon. Kahit ngayon. Hanggang noon, ngayon, at magpakailanman. Amen po ba? Sige, dito tayo magsimula. Gusto ko manalangin, pero bigay ko muna kay Kuya Carlos ang microphone. Okay, salamat sa naibahagi ni Kuya John. Meron lang akong babasahin dito. Sabi niya dito sa Hebreo chapter 12 verse 5, sapagkat sabi niya dito, baka makalimutan ninyo na ang pangangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, anak, huwag mong isasawalang bahala ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang paghinaan ng loob kapag sinasaway ka niya. Verse 6, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga itinuturing niyang anak. Okay. Kaya dito natin makikita, kapamilya, ayan, dinagdagan ko lang yung supporting verse kasi yung dito, yung Proverbs, yung Hebreo, na pag minamahal mo ang anak mo, dapat paluin mo. Hello? Kasi ang batas natin ngayon, sobra na. Kaya takot yung mga magulang ngayon na magpalo. Takot yung mga teacher ngayon na magalit sa mga bata. Alam niyo yung balita sa Davao ata yun? Na yung teacher na binugbog patay. Binugbog yung mga estudyante. Kasi stricto daw yung teacher. Kaya binugbog nila hanggang siya ay namatay. Kaya ngayon, mga kapamilya, mga kapatid sa kingdom, wala na yung batas kasi ng Diyos. Kasi yung batas ng Diyos kailangan paluin eh. Yung bata, pag minamahal mo siya, pag gumagawa ng mali. Pero ang batas na ginawa ng tao, sinira nila yung batas ng Diyos. Kaya ngayon, wala na yung mga bata, pambira na lang yung mga bata ngayon na may respeto sa mga magulang. Hello? Kasi pag nagalit yung mga magulang ngayon, mas lalong nagagalit yung anak. Sinong nakaranas yung ganon? Na pag sinabihan mo yung anak, mas mataas pa yung busis yung anak. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ako ganon. Kasi yun na ang totoo ngayon, yun yung realidad ngayon ng mundo. Kasi yun ang ginawa kasi ng mga tao na batas. Yung batas na bawal lang mamalo yung mga magulang. Kaya yung mga bata ngayon, hindi sila natatakot. Kasi sabi niyang mga iba, sige, paluin mo ako. Magdidimanda ako. Isusumbong kita. Ganon yung mga matitigas ang ulo ngayon. Kaya sabi ko kay Pet, paluin kita. Kasi mahal ka eh. Kaya pinapalo ko yan. Kaya, dagdagan ko lang yung sinabi ni Kuya John kasi ito yung realidad ngayon. Na kailangan mabago talaga, kailangan maibalik yung original kasi talaga na batas ng Diyos na kailangan paluin yung bata pag may kasalanan. Kaya pag may magsumbong sa akin, ito, yung unang batas, sabi ko naman, sinong naunang batas, yung ginawa nyo ba? O yung ginawa ng Diyos? Kasi may batas dito eh. Batas ng Diyos to. Yung ginawa ng tao-tao lang ang gumawa doon. Mas mataas yung batas ng Diyos kaysa yung batas ng tao. Amen. Pero ito yung katotohanan na kailangan may balik talaga yung batas ng Diyos. Para mabago ang bansang Pilipinas, sila. Kasi pag hindi bumaba, hindi bumalik yung batas ng
Diyos. Karamihan ng mga bata ngayon wala nang hiya. Sira na yung sinabi ni si Rizal. Sabi ng si Rizal noon, kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero ngayon ang kabataan ay nakakahiya sa bayan. Salot sa bayan, karamihan. Sorry po kung may masaktan. Pero yun ang totoo. Kasi kung tignan natin yung mga balita ngayon, sobra. Yung mga ibang lugar, nagrarambulan yung mga kabataan. Kaya salamat sa Diyos sa Quirino, wala namang ganyan. Hindi ko lang alam sa Isabela. Pero sa Isabela, may balita na nahuli yung mga estudyante na may dala-dala sila na patalim sa Isabela. Hindi ko lang natandaan kung anong bayan yon. Kasi may nahuli na mga estudyante. Pati dito sa Gulak, kung may naghuli lang. Kasi kung naghihintay ako doon, may mga estudyante nung nakaraan na akala ko kung ano yung binabalot nila ng tapos pag bumaba sila sa motor, kinukuha din sa loob ng toolbox. Nakita ko, patalim. Ilang beses yun na nakita ko sa Gulak na may patalim na dala yung estudyante. Kahit sabihin nila na protection, pero wala pa rin. Labag pa rin. Labag talaga. Kaya ngayon, dagdagan ko lang kasi talaga ito na yung realidad. Kaya kayo na mga bata na nandito, sumunod kayo sa iyong mga magulang. Hello? Hello? Sumusunod ka ba pa Mayroon ba akong kinakausap dito? O wala? Hello? Sumunod po tayo. Ang mga magulang, hindi sila perpekto yung mga yan. Oh. Sino bang perpekto dito na magulang? Pakitaas nga ang kamay. Meron ba? Wala po. Pero ang walang magulang na gusto na maging masama ang anak. Kahit may kakulangan ang magulang, gusto pa rin at gusto nila na maayos ang buhay ng kanilang mga anak. Kaya sinasabi yung mga magulang na iba, mag-aral kang mabuti. Huwag ka munang mag-boyfriend. Hello? Mag-aral muna. Kasi pag natapos na ang pag-aaral, kasi yung mga iba hindi nila kinaya talaga, ay talagang nag-asawa na. Buti na lang kay ate Kwan na pinagpapatuloy yung kanyang pag-aaral kahit may anak. Yan ang pinakamaganda. Hello? Kasi kahit may anak, nagpapatuloy. Pero karamihan talaga, hindi na. Kaya minsan nga naaawa ko sa mga naghihirap na mga magulang na nagpapaaral sa kanilang mga anak, pagkalipas ng graduation, nag-asawa na. Hello? Alam niyo, naiyak yung puso ko na kung may ganun na nababalitaan ko. Alam niyo yung sakripisyo yung magulang na kahit pangbili ng ulam nila na mag-asawa, baon pa yung anak ang iniisip. Kagayang ko nga kung minsan, kahit hindi ako nag-uulam ng masarap, basta may baon sila. Kasi nung bata ako, kaya kong kumain na kahit kape lang ang ulam. Ang sinasabaw mo sa kanin. Pero sila hindi nila kaya. Diba? Buti na lang kay Pet. Alam niyo minsan yan. Kung ayaw niya yung ulam, sabi niya, magtimpla ka na lang daddy ng kape. Tapos nagyan yung kanin ng kape, yun na. Tinuturuan ko yan na minsan kasi kailangan eh. Kasi hindi pa rin pantay, hindi parehas ang panahon.
May panahon na talaga na walang may bili ng ulam. Di ba? Maliban lang yung mga mayayaman. Pero tayo, hindi pa naman tayo mayaman, pero parating na yung panahon na hindi na natin maranasan yung mga yun. Hello? Paparating na. Kaya, mas mahaba naman ata yung dinagdag ko. Kasi kailangan talaga. Hello? Alam nyo, kaya ngayon, sa totoo lang, ito ang prayer ko ngayon na nakapokus ako. Sabi ko sa Panginoon, patawarin mo ang kasalanan ng bansang Pilipinas. Alam niyo yung panalangin ni Isdra kasi noon, patawarin mo ang kasalanan yung bayan Israel. Kaya lahat po tayo ngayon na nasa kingdom, kailangan tayong manalangin ng ganon. Para patawarin ng Diyos ang kasalanan ng bansang Pilipinas. At pagdating ng panahon, mabago talaga ang bansang Pilipinas. Matupad po yung prophecy ng bansang Pilipinas maging bago at ang bansang Pilipinas ang maging pinakamataas na bansa pagdating ng araw. Sinong naniniwala na totoo yun? Alam niyo, ang buong bansa talaga, buong mundo, ang pinakamayaman talaga na bansa, Pilipinas. Kaya lang kurap po ang nasa posisyon. Kaya pag nabago yung nasa pamahalaan, alam niyo yung bansang Pilipinas, pinakamayaman talaga kasi kahit mag-research kayo. Pinakamaraming ginto na natural sa bansang Pilipinas. Alam niyo yung Mindanao, yung may isang bundok sa Mindanao na sabi yung kilala namin na attorney, sabi niya, manipis lang yung nakatakip na lupa doon. Pag binungkal mo yun, talagang natural na ginto, sabi niya, ang dami talaga yung pinakita nila sa akin, sabi niya, ang dami. Kaya lang, ayaw ko namang kumuha kahit may sasakyan ako, pero kumuha lang siya ng kunti. Sa Mindanao yun. Kaya pag nangyari yung kalooban ng Diyos kasi, ang bansang Pilipinas talaga ang pinakamayaman kung wala ng kurap. Kaya panalangin natin ng bansang Pilipinas ay patawarin ng Diyos at tulungan ng Diyos ang bansang Pilipinas na talagang mabago at hindi na tayo maghihirap sa buhay. Pumalakpak nga yung gusto. Kasi yun ang totoo. Kasi yung nabasa lang po namin talaga, yung nabasa lang po namin grabe na yun. Pero yung natural ay, mas marami pa. Hindi pa lumabas yung tinabunan yung mga anghel bago magbaha nung panahon ni Noah. Nung panahon ni Noah, may kuiba talaga. Nang laman po ay puro kayamanan. Iba't ibang klaseng kayamanan na andun po lahat. At yun po ay, sabi ng Diyos Anghel, inutusan, tabunan mo yung kayamanan na yan para hindi masira. Kaya, nakaprepare yun para sa'yo. Hello? At para sa akin. Sabihin mo sa iyong katabi, nakahanda yun para sa atin lahat. Alam nyo, meron akong nabasa talaga dito sa last na binabasa po namin na ang pinag-aaralan lang yung mga tao noon, yung kung paano sila sumunod sa Diyos. Yun lang, di ba, Brother Rick? Wala nang iba. Kasi yung mga school na yan, pasura lang sa harapan ng Diyos. Yung mga kurso na yan, wala po. Sa totoo lang. Kaya nung nabasa ko yan, ito pala yung totoo. Mag-aral lang po tayo kung paano sumunod sa Diyos. Yun lang. Yun lang ang pinag-aaralan nila noon. Wala nang iba. O bakit matalino si Abraham? Kasi yun lang ang pinag-aaralan niya. Mula nung siya ay bata, yun lang. Tinuturo
Ni Shem? Si Shem ang nagturo sa kanya at saka si Noah. Noah. Biruan niyo yan? Si Abraham, tinuruan pa ni Noah. Noah. Tinuruan si Shem. Kasi sila po yung mga matuwid noon na mga tao. Kaya salamat sa Diyos. Kailangan natin talaga, alam niyo yung sa akin lang, sa totoo lang po, ito yung katotohanan na parang gusto kong sabihin talaga, pero sabihin ko na. Gawin nyo lang yung pag-aaral nyo na hindi po yun ang priority ninyo. Dapat ang priority talaga, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Gawin nyo lang na pangalawa o pangatlo yun, yung mga inaaral sa eskwelahan, kasi basura lang mga yan pagdating ng araw. Yun na kailangan yan, sa totoo lang. Matapang ako, kasi nabasa ko. Pagdating kasi ng araw, hindi mo na kailangan yung kurso mo. Makarating ka lang sa karyan ng Diyos, sama na yun. Kasi yun naman ang original eh. Hello? Makakarami na ako. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Ama, salamat sa salita mo na pag-aralan po namin sa araw na ito. Ama, hindi kami perpekto. Marami kaming kakulangan, kasalanan. Ama, patawarin mo po kami at bigyan mo kami ng puso, Ama, na talagang sumunod sa iyong kalooban, kagaya, Ama, ni Abraham, na anuman ang nangyari sa kanyang buhay, walang ibang ginawa, kundi sumunod lang sa iyo, Ama. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin, bigyan mo rin kami ng espiritu na kagaya ni Amang Abraham na wala na kaming ibang gagawin kundi sumunod lang. Wala na kaming ibang iisipin kundi sumunod lang. Alam po namin, Ama, na yung mga sumusunod sa iyo ay pinagpapala mo. Kaya, Ama, gusto namin maranasan yung sobra-sobrang pagpapala pagdating ng araw. Na yun ang sinabi mo sa iyong mga salita, Ama, na pagpalain mo ang mga sumusunod sa iyo. Kaya, Ama, hinihiling ko na lahat ng nasa kingdom dito, Ama, sa Dipon, pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Pagpalain mo din ang mga kapamilya namin sa kingdom, saan man sila dako, na tumitira sa dito sa ibabaw ng lupa, Ama, pagpalain mo rin sila. Kaya, Ama, salamat sa iyong mga salita. Itanim mo, Ama, sa aming mga puso yung salita mo na dapat kaming sumunod sa aming mga magulang, Ama, at sa iyo, Ama, bilang ikaw ang pinakamataas na Ama namin, Ama. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bago tayo magkanta, diretso na lang po ako. Hiniling ko kay Ate Gloria at sa aking asawa na sila na lang dalawa. Kararaman. May manalangin, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang muli ay aming alalahanin ang ginawa mo ng pagkasakripisyo sa mga gawin ng Diyos. Pagpalain mo, Ama, ang kopa na ito na sinusunod ng dugo, maging ang tinapay, Ama, na sinusunod ng katawan para kami sa bilangin namin kung ano man ang aming mga pagpupuan, pagkakasala, patawarin mo kami tinisin upang kami, Ama, ay maging karapat dapat sa aming gagawin na pag-alala sa iyo. Salamat po, Ama, sa kagalingan mo sa lahat.